sa inyong mga radyo. Maaasahang public service, DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program, Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program, at 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon! Radyo mo sa nutrisyon! Mga usapin ukol sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host at 2016 Best AM Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, alam nyo ba na mahigit 820,000 na mga bata po sa mga papaunlad pa lang na bansa ang maililigtas taon-taon kung mapapaigting pong kampanya sa pagpapasuso ng mga sanggol? Ayon ito sa 2016 Lancet Breastfeeding Series. Hindi po ito nalalayo sa pahayag ng World Health Organization na kung ang bawat bata na isisilang sa buong mundo po ay mapapasuso mula sa pagkasilang hanggang sa ika-2 taon, aabot sa 800,000 sa kanila po ang maililigtas kada taon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang... Bilang bahagi pa rin ng ating pakikiisa sa pambansang pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon na may temang First 1,000 Days ni Baby, pahalagahan para sa malusog na kinabukasan. Tatalakayin natin ang kahalagan po ng breastfeeding. Hindi muna natin makakasama ang ating ninang sa wastong nutrisyon, Assistant Secretary of Health at Executive Director 4 ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Sa halip, mga kasama, makakasama natin si Miss Arlene Riario, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng Bicol Region. Magandang hapon, Miss Arlene, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at Happy Nutrition Month sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong hapon. Sa binanggit mo pa lang na figures ng World Health Organization, Rod, kitang-kita na ang maganda at malaking epekto ng gatas ng ina sa mga sanggol. At ayon pa rin sa Lancet na isa pong publication na kilala sa buong mundo na naghalathala ng mga scientific articles na nakabase sa ebidensya, tinatawag nila ang breastfeeding bilang best personalized medicine. Kaya naman ang masustansyang talakayan natin ngayong araw ay sa breastfeeding bilang best personalized medicine. At kasama natin para talakayin mga kasama tungkol po sa ating topic ngayong hapon, ang ating bisita na si Attorney Abby Flores, Pangulo po ng Breastfeeding Pinays Incorporated. Magandang hapon po at welcome, Ma'am Abby, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Masaya po kami na nandito kami at salamat sa NNC at Radyo Nutrisyon sa pag-imbita sa Breastfeeding Pinays. Masaya kami na ipamahagi sa lahat ng ating mga kasama ang tamang kaalaman tungkol sa pagpapasuso. Attorney Abby, bago po ang lahat, ipapakilala muna natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kanutrisyon tungkol po sa Breastfeeding Pinays Inc. Ang Breastfeeding Pinays ay isang Facebook group na naglalayon na magbigay ng tamang kaalaman tungkol at suporta tungkol sa pagpapasuso, breastfeeding at karagdagang pagkain, which is complementary feeding. Opo. Para sa mga Pilipina kahit saan man sila naroroon. Nagbibigay kami ng mga breastfeeding seminars para sa mga nanay. Mayroon din kaming breastfeeding peer counselors training and certification. Meron din kaming tamang kain, which is complementary feeding seminars. Sa ngayon, we are only 3 years old, pero higit sa 100,000 na po ang miyembro namin sa Facebook. Ako, dami. Congratulations, ang galing. 300,000 na. 100,000 100,000. in 3 years.
Pero puro ito mga nanay karamihan. Merong mga nanay, merong Oo. mga tatay, mga taga-suporta sa pag-breastfeed, at meron po kaming mga doktor at mga Oo. nurse, mga health practitioners who also support Ay, breastfeeding. kailangan talaga yung suporta ng mga tatay. Yes. Diba? Ito pala nating sinasabi dito sa programa. Sa pagpapasuso, hindi lang effort ng ina. Dapat may suporta din galing sa mga tatay. Alright, pag-usapan naman natin ang breastfeeding, attorney. Madalas nating naririnig na breast milk is the best for babies. Pero ngayon, sinasabi nga po ng Lancet na breastfeeding is the best or ultimate personalized medicine. Pakipaliwanag nga po, Attorney Abby, sa ating mga takapakinig, bakit best personalized o ultimate personalized medicine yung breastfeeding? Ay, totoong-totoo po na breastfeeding is their best personalized medicine. Opo. Kasi ang breast milk ay buhay. At ang sangkap na ito, ang sangkap ng breast milk ay nagbabago-bago depende sa pangangailangan ng mga bata. Opo. O, halimbawa, kung ang bata ay may nilalaban ng virus o bakterya na ito ang nakakadulot ng sipon, ubo, trangkaso at ano pang mga sakit. Pag siya ay nagsuso sa kanyang ina, natatransmit niya, nakakausap ng katawan niya, ang katawan ng nanay niya, kung ano man ang virus o bakterya na nilalabanan ng katawan niya. Yun katawan naman ng nanay ay gagawa ng antibodies na lalaban sa bakterya o sa virus ng mga ito, at sa susunod na pagsuso ni baby, sa susunod na mga araw, maipapasa niya ang antibodies na mga ito. So talagang mapapagaling ng breast milk yung bata. Opo. Yan. At isa pa, ang breast milk talaga nagbabago-bago yung sangkap niya. At sa iba-ibang oras ng araw, sa gabi, meron siyang mga sangkap na nakakapagpatulog ng mga bata na yun naman ay nakakatulong sa kanilang paglaki. Pag premature ang bata, iba rin ang sangkap ng breast milk. Nagbibigay ito ng mga sangkap na nakakapagpalakas ng kanilang mga baga at nakakapagdagdag ng timbang. At kahit na sa mga toddlers, sa mga batang higit sa 2 o 3 taong gulang, iba rin ang sangkap ng breast milk. Ito na may nagbibigay sa kanila ng mas maraming energy at fats para sa kanilang patuloy na maglaki. So talagang very personalized ang breast milk. Depende talaga sa pangangailangan ng sumususo. Ano pa ho yung ibang benepisyo ng gatas, no, ng ina, partikular sa kalusugan po ng mga sanggol at sa mismong nanay? Marami pong benepisyo ang breast milk. Ito ay proteksyon sa maraming sakit, katulad ng asthma, allergies, ear infections, high blood pressure at sakit sa puso, respiratory infections, diabetes, iron deficiency anemia, childhood cancers, sleep apnea, dental problems, and digestive problems. Ang haba na ng listahan. Pero hindi lang yan ang benefits ng breast milk. Nakakatulong din ang breast milk sa paglaban ng sudden infant death syndrome. Ito yung mga batang namamatay lamang ng walang dahilan, kadalasan sa kanilang pagtulog, kasi ang breast milk ay nakakapagpalakas ng baga ng mga bata. It also prevents obesity, so yung katabaan. May mga studies din na nagsasabing ang breast milk ay nakakapagpataas ng IQ at nakaka-improve ng cognitive development at karunungan ng mga bata. Sa mga nanay naman, marami ring benefits ang breast milk. Ito ay nakakapagpababa ng risk ng pagkakaroon ng diabetes, osteoporosis, breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer, hypertensive, and cardiovascular diseases. At ang sikreto ng mga nanay na nagpapasuso, nakakatulong din sa pagpapasexy. Opo. Ang pagbe-breastfeed kasi nakakababa ng timbang ang breastfeeding. Mas mahaba din ang panahon ng pag-ovulate ng mga mommy, so hindi agad masusundan si baby. So pwede siyang reproductive control. Mas mababa din ang risk ng postpartum hemorrhage or pagdurugo pagkatapos panganak. At mas madali kasing mag-breastfeed, hindi kailangan magtimpla, maghanap ng gatas, magpakulo ng tubig. So, mas marami ding pahinga si mami kasi mas madaling mag-breastfeed, lalo na sa gabi. At malaking tipid din. Yes, Oo. yan ang tulong kay daddy. Kay daddy yan, sa parte ng tatay. So, napakarami palang benepisyo po ng gatas ng ina. Yes. Opo. Bukod naman po sa sanggol at ina, ano naman ang epekto ng pagpapasuso sa komunidad at sa ating bansa? Ay napakalaki rin po ng benepisyo ng breastfeeding sa ating bansa, sa ating komunidad. Unang-una, ang breastfeeding ay walang basura. Walang kailangan na itapon na papel, karton, plastic, foil packs. Hindi kailangan ng mga sabon o ng mga kung ano pang kemikal na kailangan pang linis ng kung ano-anong gamit.
walang kailangan i-sterilize. So, tipid tayo sa kuryente, tipid tayo sa gas. Nakakababa din ito ng ginagastos ng ating bansa sa pag-import ng formula milk. At sa pamilya, nasabi na natin kanina, napakatipid ng breastfeeding dahil ang cost nito ay walang gasto sa breastfeeding. Kaya ang pera ng pamilya ay pwedeng maipamili ng ibang bagay, pwedeng ipambili ng pagkain para sa buong mag-anak. At nakakababa din ang breast milk ng polusyon. Bakit? Kasi walang kailangan i-transport ng mga gatas, ng mga bote. So, ang breast milk ay sustainable. Mabuti din sa ating kapaligiran. Kahit alam ang mga magandang dulot ng breastfeeding at ang negatibong epekto kapag hindi nagpapasuso, marami pa rin ang mga nanay na hindi nagpapasuso ng kanilang baby. Ano po ang mga dahilan kaya kung bakit nangyayari ito? At ano po ang mga nagiging hadlang sa pagpapasuso ng isang ina? Maraming dahilan. Bawat ina may sarili silang dahilan kung bakit hindi sila pagpapasuso. Pero yung dalawang nangunguna dito, isa, kulang sa suporta. Pangalawa, kulang sa tamang impormasyon ang mga nanay. Marami kasi sa mga henerasyon ng mga lola ang naniniwalang mas mabuti ang formula. Naniniwala sila na pag binigyan ng formula na sikat, ang kanilang mga apo, sila ay magiging matalino o magiging malusog. Iniisip din nila na ang bata ay kailangang mataba. So marami sa kanila ang hinihikayat na i-formula na si baby. Sa totoo lang, higit talaga na mas mabuti ang breast milk Kasi laban sa pinakamahal na formula, mas perpekto pa rin ang laman ng breast milk. Kasi nga, sinabi natin kanina, ang sangkap ng breast milk ay naaayon sa pangangailangan ng iyong mga anak at meron pang ang anti-virus, antibacteria, at pati stem cells, di ba, na napakamahal ngayon. Meron ding mga nanay na nahihirapan mag-breastfeed. At sa konting kahirapan, ang naiisip na agad ay mag-formula. Kasi nga, yun yung nandyan na. Pero, ang alam namin, kailangan lang nilang maturuan, kailangan lang mahanapan ng solusyon, kailangan lang nila ng suporta para mahanapan sila masabihan sila kung anong kailangan gawin para matugunan ang problema nila sa pagpapasuso. Isa siguro sa mga factor, Attorney at Ma'am Arlene, no? Dati siguro dahil sa kung ano yung pinapanood nila sa television, ito mga totoo. Diba, advertisement na kaugnay sa mga formula milk. Yes. Lack of information siguro yung mga nanay din, kaya napapadala sila dun sa mga advertisement. Yes. Akala nila totoo na yung mga sinasabi doon. Akala nila mas tatalino, magkakaroon ng special talent ang kanilang mga anak kung sila ay magbibigay ng formula. At saka yung kakulangan talaga sa kaalaman, malaking bagay yun. Kasi maraming nanay, iniisip nila, wala silang gatas. Kasi pag panganak mo, hindi naman talaga dadalo yung gatas as we see it, as we imagine it, yung puti na malabnaw. Kasi sa mga unang araw, ang lumalabas sa nanay ay colostrum, hindi yun mukhang gatas. Minsan ito'y transparent, minsan ito'y malapot, kulay ginto. So akala ng nanay, kulang o malabnaw yung breast milk o walang sustansya. Hindi nila alam na yun ay maraming sustansya na nalalaman. Yung colostrum na yun. Hindi lang nila alam na yun ay tama sa kanilang anak. Doon sa mga natukoy mong mga problemang ito, ano kaya ang mga suportang maaaring ibigay sa ina ng kanyang pamilya, ng komunidad at ng pamahalaan? Ano po ang experience nyo dito? Kailangan talaga nating maghatid ng tamang impormasyon at suporta sa mga nanay. Kailangan ang pamahalaan, ang komunidad, tayong lahat ay magtulong-tulong sa pagbibigay ng impormasyon sa mga nanay. Yung DOH po, may mga programa na sila na namamahagi ng tamang impormasyon sa breastfeeding. Magandang ito mapatupad to sa level ng barangay. Kinikwento nyo nga kanina, Miss Arlene, natutuwa ako kasi nung ako'y bagong panganak, yung aking mga kasambahay ay galing sa Masbate. Dahil sila ay membro ng 4-piece program, sila ay maraming kaalaman sa breastfeeding. Bakit? Dahil hindi sila makakakuha ng benepisyo ng 4-piece kung hindi sila mag-a-attend ng breastfeeding seminars. At dahil doon, marami silang kaalaman. So, iniisip ko na kung ito ay gagawin ng bawat barangay, maisa sa katuparan yun, marami sa atin ang matututo ng lahat yung mga miyembro ng 4-piece. Nako, obligado magpapasuso na rin. Tama yan, nakakatuwa yung impormasyon mo, Attorney Abby. Kasi alam mo ang Masbate, isa yan sa mga pilot areas natin dun sa IYCF training natin na ginawa sa Bicol. So, isa yan sa 10 mga probinsya in the country na nagsimula nito back in 2007, no? Opo. So, kahit 2011, talagang sa kwento mo ay doon natin nakita na talagang
siguro na internalize nila yung mga information at nadala sa kanilang ginagawa. No? Yes. So pati ako ay nabinipisyuhan ng inyong proyekto. Maraming salamat. Sa Breastfeeding Pinays naman, ito ay isang Facebook forum, Facebook group, kung saan sinasagot din namin ang mga tanong ng mga nanay at nagbibigay kami ng tamang impormasyon at suporta para may pagpatuloy nila ang breastfeeding. Rod, at mga kanutrisyon, pag-usapan muna natin ang ating nutrition word para sa linggong ito. Ang Infant and Young Child Feeding o IYCF Support Group na na-mention na ni Attorney Abby kanina. Ang IYCF Support Group ay grupo ng mga tao na may sapat na kaalaman at pagsasanay upang itaguyod ang tamang pagpapakain at wastong nutrisyon ng mga sanggol at bata sa kanilang komunidad. Ito ay maaaring binubuo ng mga inang nagpapasuso o matagumpay na nagpapasuso at iba pang mga volunteers, kagaya nung na-mention mo kanina, Attorney Abby, na mga 4-piece members na mga nanay. Layunin nila na maging kaagapay ang mga ina at kanilang pamilya sa pagsasagawa ng mga tamang pamamaraan ng infant and young child feeding, kung saan kabilang ang tinatalakay natin ngayon na breastfeeding. Nagbibigay rin sila ng counseling para matulungan ng mga nanay na may problema sa pagpapasuso at pagpapakain ng kanilang sanggol. Tinutulungan din nila ang mga ina para magkaroon sila ng confidence na kaya nilang magpasuso. Marami na ring nabuong breastfeeding support groups, pero ang ideal ay may support group mula sa bawat komunidad. Ayun, maraming salamat Ma'am Arlene sa ating word for the week. At ngayon naman Ma'am Arlene at Attorney, dumako naman tayo sa ating promo. Ito isa sa mga inaabangan ng ating mga kanutrition dyan. Ang ating mga kasama text question of the day. Magpapamigay po ng tig 200 pisong load sa 10 makakapag-text ng tamang sagot sa ating text question of the day. Ma'am Arlene, ang ating tanong? Ito yung ating tanong. Pakisagot lang po ito. Magbigay ng 2 dahilan kung bakit tinawag na best personalized medicine ang breastfeeding. Ayun. Although ang daming nabanggit kanina ni Attorney, no? Pero 2 lang ang hinihingi, ma'am. 2 lang po ang hinihingi nating sagot sa mga kasama. Narito pong paraan, no? Para doon sa mga gusto pong magkaroon ng tig 200 pesos na yung load natin at 10 po ang mananalo dyan. Malaki-laki na rin yun. Ma'am Arlene. Malaking tulong na yun. Kung i-aanli nila, baka 1 buwan na abot yung kanilang... Pwede. Ipadala po ang sagot sa ganitong text format. Full name, edad, eksaktong address, mga kasama. Pag sinabi na po natin eksakto, syempre ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre ang inyong sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. Totoong address lang po ang ilagay dahil dadaan po ito sa validation. Maaari po kasi ma-disqualify kapag hindi totoo ang inilagay po ninyong address. Kung kayo po naman ay may nais itanong, mag-text lang po sa 0921-431-1044. I believe may mga pumapasok na tayong tanong sa ating text line. Mamaya, babasahin natin ang kanilang tanong at sasagutin ng ating resource person. Again, doon sa mga gumagamit po ng Smart, 0921-431-1044. Para sa mga Globe subscribers naman po, 0927-650-6795. Pwede nyo rin po kaming tawagan sa aming landline sa 8822-374. Pwede nyo rin po kaming, pwede rin po kayo maki-interact sa amin gamit po ang hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. I-add nyo na rin po kami yun sa inyo pong circle sa Google+. Mapapanood din ninyo ang talakayan ngayon, gayunin na rin yung mga dating episodes sa YouTube channels na Radyo Mo Nutrisyon Years 7. I-like nyo rin kami sa Facebook account na Radyo Mo sa Nutrisyon at sundan din kami sa Twitter sa Radyo Nutrisyon. Pareho pong one word lang to. At nasa Ustream na rin po kami. Ang kailangan nyo lang pong gawin, ito, hanapin nyo yung ustream.tv/DZXLonline-TV at sa Signal TV Channel 209. Welcome din kayong bumisita sa aming website na nnc.gov.ph at Facebook page na NNC Official.
malalim na talakayan tungkol sa breastfeeding ang naghihintay sa ating pagpapatuloy mamaya. Radyo mo sa nutrisyon. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 Commandment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Kapiling pa rin natin si Attorney Abico Floreza, mga kasama, Pangulo po ng Breastfeeding Pinays Incorporated. Attorney Abby, ano-ano po yung suporta na available sa mga ina para sila po ay makapagpasuso ng tama, sapat at eksklusibo sa unang 6 na buwan at may pagpapatuloy po ito? Marami pong suporta na maaaring sa mga magulang. Unang-una dito ang unang yakap protocol na pinapatupad ng Department of Health. Mahalaga kasi ang unang araw sa pagpapasuso. Kasama sa unang yakap protocol ang paglanggay ng sanggol sa dibdib ng nanay pagkalabas sa sinapupunan. Kailangang mapahakab o mapalat si baby sa nanay. So hindi na ito dinadala sa mga Hindi na, nursery, yung lilinisin muna, Lahat. ipapatong muna agad sa dibdib ni nanay. Tapos napakagaling yan, mahahanap ni baby ang Yung suso amoy. ni nanay at makakapag-latch siya, makakahakab siya. 77.1% na ngayon ang percentage ng mga batang napasuso sa unang oras ng kanilang mga buhay, dati ay 51.9 lamang. Tumaas na. Oh, ang galing. Dahil yan sa unang yakap protocol. Meron ding mga batas na sumusuporta sa mga nagpapasusong mga nanay. Halimbawa, ang mga opisina at mga pampublikong lugar ay required na magkaroon ng breastfeeding stations kung saan pwedeng magpasuso ang mga nanay. May dagdag din na 40 minutes na break ang mga breastfeeding mothers sa kanilang pagtatrabahuhan. Marami ding mga organisasyon ang mga sumusuporta ngayon sa breastfeeding, kagaya ng Arugaan at Breastfeeding Pinays, na nakikipagtulungan sa mga government breastfeeding peer counselors din. So pare-pareho po kami ng ginagawa. Yung Breastfeeding Pinays po, ang aming grupo ay ayun nga, pwedeng magtanong tungkol sa breastfeeding at kami ay magbibigay ng tamang mga sagot at nagbibigay din kami ng mga libreng seminar tungkol sa pagpapasuso. Attorney Abby, ituro nyo nga sa amin, ano ba ang mga teknik o dapat tandaan para makapagpasuso ng tama at sapat? Paano rin po malalaman kung tama ang paghakab o latching ni baby sa suso ng kanyang ina? Ay, napakaganda po ng tanong nyo. Kasi ang tamang paghakab ay napaka-importante sa pagpapasuso. Kailangan tama ang hakab. Paano mo malalaman kung tama yung paghakab? Kailangan mas marami sa itim na bahagi na ang nasasakop ng itim na bahagi ng suso ang nasasakop ng bibig ni baby. Yun yung tinatawag natin na areola. Malaki dapat ang buka ng kanyang bibig. Ang baba ni baby ay nakaharap sa nanay, nakadikit sa kanya, at magkahilera ang tenga, shoulders, balikat, at balakang ni baby. Hindi siya nakatagilid kasi mahirap naman, di ba, kumain ng nakatagilid. Hindi rin dapat masakit ang pagpapasuso. Kung masakit ang pagpapasuso, mali ang hakab. Kailangan maitama yon. Malalaman mo na sapat ang breast milk mo kung may 6 hanggang 8 basang lampin si baby sa isang araw. Kasama din sa bilang dito yung pinagpawisang damit. Kailangan din nakakadalawa hanggang 5 dumi sa isang araw si baby sa kanyang unang linggo. At kailangan mukhang kontento naman si baby at masaya. At mukhang kontento pagkatapos magpasuso.
Opo. Ma'am Arlene, bago tayo dumako sa ating susunod na tanong kay attorney, ating bigyan daan muna yung tanong ng ating caller from Tondo. Tatay ang magtatanong, si Ricky. Ay! Ricky, magandang hapon po. Bata pa po ako. Ay, bata pa. So, ano po yung tanong nila? Binata pa. So, anong gusto nyo malaman tungkol sa breastfeeding? Nakagawin po natin, mga natin, mainit nga po ba itong malunggay at tulya sa mga mami na nagpapasuso? Okay. Thank you very much, Ricky, sa tanong. Maraming salamat. Ricky po ng Tondo. Attorney. Maraming pagkain ang sinasabing nakakapagpadami ng gatas ng ina. At yan, kasama nga dyan ang malunggay at tulya. Marami akong nakaing malunggay at tulya nung ako'y bagong panganak lamang. Isama nyo pa dyan ang gata. Pero alam nyo, depende kasi talaga yan sa katawan ni mami. At ang sa totoo lang, dadami ang gatas kung mas madalas mong ipasuso si baby. Dahil ang dami ng gatas ay depende sa demand, sa dami ng kailangan ni baby. So kung mas madalas siyang pasusuin, mas madami ang gatas na gagawin ni mami. Ayun. Okay, may tatanong rin ako sa iyo, Attorney Abby. Madalas kasi ang ating bansa ay nakakaranas ng kalamidad. Paano mapoprotektahan ang ina at sanggol para tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagpapasuso kahit may kalamidad? Ayan, unang-una gusto kong sabihin na walang dahilan kung bakit kailangan ihinto ang pagpapasuso sa panahon ng kalamidad. Bakit? Kasi isang ang advantage ang breastfeeding in times of calamity. Hindi ka kailangan maghanap ng malinis na tubig. Correct. Hindi ka kailangan magpakulo. Hindi ka kailangan mag-sterilize ng bote. Kailangan mo lang ilagay ang anak mo sa iyong dibdib. Makakasuso na siya at makakakuha na siya ng tamang nutrisyon. Kailangan lang natin i-encourage ang mga nanay na tama ang ginagawa nila. Kailangan na i-encourage sila na ipagpatuloy ang pagpapasuso. Kailangan bigyan ng pagkain ng mga nanay. At wag natin silang bibigyan ng formula kasi iisipin nila na yun yung tama at yun mas mabuti sa kanilang mga anak. At ipinagbabawal na yung pagdodonate ng mga formula milk sa mga evacuation center. Correct. At kami po nung huli, halimbawa po nung Yolanda, meron po kaming mga breastfeeding support na ginagawa. Naglagay po kami ng tent, nagdala po kami ng mga wet nurses. Well, kami po yan, mga volunteers po kami. Halimbawa, kung kailangan magbihis ni mami o kailangan kumain, aalagaan po namin yung mga anak nila. So, ganun po ang ginagawa naming suporta. Sinusuportahan po kami niya ng pamahalaan. So, yun yung mga naging tulong nyo pa. Maari pa bang ibahagi nyo pa sa amin? Ano pa yung naging ibang mga tulong na pwedeng ibigay ng Breastfeeding Pinays sa mga nagpapasusong ina? At paano maging miyembro? Paano kayo makukontak? Paano kami makukontak? Unang-una, ano ba ang tulong na maibibigay namin? Pag pumunta kayo sa Breastfeeding Pinays na Facebook group at kayo'y maging miyembro, maaari kayong magtanong at kami naman ay sa abot ng aming kakayanan ay sasagot, magbibigay sa inyo ng tamang impormasyon. Ang aming mga breastfeeding counselors ay pwede ring tumulong sa inyo. Halimbawa, kailangan nyo ng pagtulong. Ano ba kung paano mag-latch? Ano ba yung mga tamang posisyon? Meron kaming monthly meetups sa iba't ibang mga malls. Ngayon meron sa Trinoma at sa iba pang Ayala malls. At marami din kaming mga breastfeeding seminars and complementary feeding seminars. Para maging miyembro, hanapin lang po ang Breastfeeding Pinays sa Facebook. At pwede rin mag-email sa breastfeedingpinays@gmail.com. Ayun. Ma'am Arlene? Gusto muna nating batiin si Ma'am Asik. Si Ma'am Asik po ay kakadating lamang. Nagmula po siya sa Kawayan City. Dahil po ay nag-i-evaluate sa kasalukuyang panahon ngayon ng ating sila ma'am sa ating mga magagaling na areas na lumalaban po sa mas mataas na kredikalidad ng nutrisyon na programa sa ating buong bansa. Nag-monitor naman ako. Nag-monitor naman si ma'am. Nag-monitor pala naman si ma'am. Okay. Hi, Ma'am Bernie. Magandang hapon po. Sa inyong lahat. Galing pa to sa biyahe si Galing pa. Dumiretso kaagad, Kawayan po. Direct. Buti na lang ma'am, maganda na panahon po at nakababa ang inyong eroplano. Opo. Rod, ito naman ang mga nais itanong ng mga kanutrisyon natin sa ating panauhin. May caller tayo, si Carol from Laguna. Carol, magandang hapon. Hello po, good afternoon po. Sige po, Carol, ano po yung nais nilang itanong kay attorney? Go ahead po. Tanong ko lang po, bakit po may mga babae after giving birth, hindi po sila nagkakagatas?
So, reason po para hindi sila makapag-breastfeed. Okay. May mga babae, may mga nanay after sa panganganak, hindi po sila kaagad nakakagatas. Okay. Sobrang kaunti lang po ang mga nanay na hindi nagkakagatas. Marami po, karamihan sa ating mga babae ay may gatas. Hindi lang halata, hindi lang kasi mukhang gatas yung lumalabas sa nanay sa unang araw ng pagkapanganak. Ang lumalabas po sa atin ay colostrum. Hindi po ito puti, ito po ay transparent at ito po ay malapot. Hindi po yan tutulo sa inyong mga suso. So kailangan talagang ilagay si baby sa suso para siya ang humakat at humigop nito. So hindi talaga tumutulo kasi ang milk na as we know it, yung puti, mga 5 days pa yan bago lumabas. So pero, yung colostrum ang talagang kailangan ng mga newborns. So, ipagpatuloy lang ang pagpapasuso kay baby. Tsaka normal lang. Opo. Sorry. Pag-ibati na nga. Opo, ma'am. Tsaka normal lang na konti ang lalabas. Yes. Opo. Kasi ang tiyan ng baby, kasing liit lang ng kalamansi. Uh-huh. So talagang konti lang yung kailangan niya. So, hindi kailangan marami, ma'am, yung gatas. Hindi lalabas Opo. talaga ng marami. Natural lang talaga na konti lang. Oo, kasi ang kailangan naman niya, konti lang. Yun. Pero panay lang na ibigay ang dibdib, Oo. ang suso, para mahakab nga niya at saka masakal yung lalabas yun ang Yung magpapalabas. gatas. Oo. Pero napaka-importante po, Miss Lorna, ay Miss Carol, Carol, na gusto nyo magpasuso. Yun ang Opo. napaka-importante. Yung interest doon. Oo, Para- yung interest. Kasi sasabihan ng mind ang Opo. katawan natin. So, ang dibdib natin susunod sa anong sinasabi ng ating utak. Utak. Oo. I think may isang tanong pa ata mula sa text na natin yan. Oo. Okay, atin pong babasahin. Kapag may tuberculosis po ba ang nanay or kahit anong sakit, maapektuhan po ba ang bata pag pinabreastfeed siya? Galing po ito kay Dana Alcantara ng Antipolo. Pwede pong magpa-breastfeed ang mga may sakit na nanay. Ang hindi lang po pwede ay ang mga may cancer na nagki-chemotherapy or nag-radiation therapy. At saka HIV. At saka, actually po, may studies na rin po na kahit ang nanay na HIV, pwedeng magpasuso, pero kailangan, pagpapasuso lang, kailangan breast milk lang po ang kanilang iinumin. Hindi sila pwedeng magbigay ng formula. Ayun. May tanong pa rito from 5190. Hello po, Radyo mo sa Nutrisyon. Tatanong ko lang po kung ano po bang dapat gawin kung sa unang araw pa lang ng sanggol ayaw nang dumede sa nanay. Case po ito ng pinsan ko. Salamat po. Relax lang. Yes. Opo. Chill. Relax Chill. lang. Kasi sa unang araw, pareho pa kayong hindi marunong magpasuso, pareho kayong nagpa-practice. Oo, so ilagay lang ng ilagay si baby sa dibdib. Oh, yun. Again, interest. At saka, Commitment din commitment. at pasensya. Mag-rest din ang mother. Kasi kung kalmante ang nanay, mas lalabasan siya ng gatas. Pag stressed siya, baka maapektuhan ang paglabas ng gatas. At saka yung isa namin ginagawa dyan, skin to skin, si mommy at si baby. So, ilalagay mo ang nakahubad na bata sa dibdib ni mommy para maamoy niya yung colostrum sa suso ni baby. Ni mommy. Ni mommy. Yes. Okay. Naku, may marami pang mga tanong dito. Okay. Mabuti naman, interesado. Interesado yung ating mga listeners. listeners. Meron bang galing sa tatay or sa ano? Kanina po. Sa chat room. Oo, hindi natin ma-identify. Opo, kasi hindi po kasama. Dapat din isama nyo po yung pangalan ninyo para malaman natin kung sino ho kayo at you're from where, taga saan ho kayo. Ang dami. Isang tanong na lang. Bakit po ba may mga women after giving birth ay hindi po nagkakaroon ng gatas? Reason mo para hindi na po makapagpa-breastfeed? Lagi naming sinasabi, kung ikaw ay mamal, may gatas ka. Ganun lang yun. Opo, natural. Again, sabi nga ni ma'am, interest yan eh. Dapat interest po kayo eh. Alam niyo po, meron akong kilala na mastectomy na siya sa isang suso, na pagpasuso niya pa yung kanyang anak doon sa kabilang suso. Ang naging problema niya nga, hindi lumalabas yung gatas doon sa suso na natanggal na, kaya medyo masakit. So imagine mo yon, isang suso na lang ang meron siya, nakakapagpasuso pa rin siya. Ayun. Alright. Nako. Siguro yung ibang mga tanong po, mamaya na lang sagutin natin. Oo, And, opo.
Text na lang po yung sagot. I-text na lang po. Keep on texting doon sa mga gusto pa pong magtanong. Pwede pa po kayong humabol. May ibibigay namin sa inyong ating text line. Sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong hapon, mga kanutrisyon, nais kong bigyang diin na ang pagpapasuso o breastfeeding ay ang best personalized medicine. Ang gatas ng ina at gatas ng ina lamang ang sapat na pagkain at inumin ng sanggol sa unang 6 na buwan. Dahil sa siksik ito sa antibodies, ito ang nagsisilbing unang immunization ng baby laban sa sakit. Ang breastfeeding din ay nakakaligtas ng buhay, lalong-lalo na sa unang 6 na buwan kung saan marami sa mga sanggol ay maaring mamatay. May iwasan ng pagtatae o diarrhea at mga impeksyon sa baga sa breastfeeding. Tumutulong din ang breastfeeding para makaiwas sa mga sakit sa pagtanda tulad ng diabetes, ilang cancer at pati na rin ang pagiging labis na mataba. Maraming mabuting dulot sa sanggol at ina ang breastfeeding, pati na rin sa ating bansa. May mga batas tayo para protektahan at suportahan ang mga nagpapasusong ina at sanggol. Madalas na dahilan kung bakit hindi maayos ang pagpapasuso ay kawalan ng kumpiyansa na kaya ng mga ina na pasusuhin ang kanilang sanggol. May mga support group po tayo na tumutulong sa mga nagpapasusong ina sa mga komunidad. Kinakailangan din ng suporta ng pamilya at komunidad ang mga nagpapasusong ina. Alam nyo, napakahalaga na ang bawat bata ay mapasuso ng tama para maiwasan ang mga malubhang epekto nito sa kanilang paglaki at kinabukasan. At mga kanutrisyon, nakasama natin ngayong hapon si Attorney Abby Co. Floreza, Pangulo ng Breastfeeding Pinays Incorporated. Salamat po, Attorney Abby. Final message po para sa ating mga tagapakinig, especially sa mga nanay na nakikinig ngayon, na may mga sanggol. Kasama na rin natin tatay. Kasama rin tatay, yung biyanan, yung mga lolo't lola. Sige, sa mga nanay, ang masasabi ko lang, may gatas ka. At hindi ka nag-iisa kung ikaw ay magka-problema. Nasabi na namin, maraming sumusuporta sa mga nanay. Maaaring lumapit sa local government, sa inyong barangay, sa health centers. Maaari ding lumapit sa Breastfeeding Pinays at sa maraming breastfeeding groups sa inyo. At sa mga tatay naman, sa mga lolo, lola at mga kapatid, suportahan po natin ang mga nanay na gustong magpa-breast milk, mag-breastfeed dahil breast milk talaga ang pinakamabuti para sa mga baby. Talo niyan ang pinakamahal na formula. Breastfeeding is always best for babies. Salamat muli, Attorney Abby Co. Floreza. Eto na Rod ang 10 makakatanggap ng tig 200 pisong load. Tama ang kanilang sagot sa text question natin kanina na magbigay ng 2 dahilan kung bakit tinawag na best personalized medicine ang breastfeeding. At ang mga sumagot ng tama ay ang unang winner ng 200 pesos na cellphone load ay mula po sa Mabini Street, Urdaneta City, Pangasinan. Ma'am Bernie Opo at Ma'am Arlene at Attorney. Ang unang winner natin ay si Leonor Tugade. Congratulations! Pangalawang winner of 200 pesos sa cellphone load ay mula po sa Palolina, General Latinio, Nueva Ecija. Emerlinda Clemente, panalo ka ng 200 pesos sa cellphone load. Pangatlo ay galing po sa barangay Nulatula, Tagloban, Leyte. Wow, malabo. Ito tatay. Yung pangatlo, si Anthony Macaraeg. Baka magiging tatay pala. Oo, tatay o magiging tatay pala to. At least, di ba alam na niya kung anong dapat gawin para sa pagpapa-breastfeed. Pang-apat, abay, lalaki din. Lalaki ulit from 17 Durian Street, Bonoan, Tabuk City, Kalinga. Okay, congratulations. Another guy from Poblacion East, Kabatugan Creek, Santa Ignacia, Tarlac, Aldrin Montiero. Aldrin Montiero, congratulations, panalo ka ng 200 pesos na cellphone load. Ang pang-anim ay galing naman sa barangay Nagsimano, Lugban, Quezon, Christine Pascua. Pang-pito ay galing po sa barangay San Vicente, San Pedro, Laguna. Marivic Castro, panalo ka ng 200 pesos na cellphone load. Ang pang-8
ay galing po ito sa San Agustin Street, Rosalia Compound, Tandang Sora, Quezon City. Ito dito lang malapit sa atin. Si Marilyn Talag. Marilyn, congratulations. Panalo ka ng 200 pesos sa cellphone load pang siyam. Ay galing po sa Borongan, Eastern Samar. Layo. Brian Candelaro. Brian, lalaki ma'am. At yung pang siyam, at pang sampu, ay si Jenny Peñaflor. Galing naman siya sa Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan. Congratulations po sa inyong lahat. At yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana ay muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At para naman sa mga nais pa pong magtanong, abay mag-text lang po sa 0908-579-6898. Kahit tapos na po ang ating programa, sasagutin pa rin po ito ni Attorney Abby ng Breastfeeding Pinays Incorporated sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tuloy-tuloy na serbisyong publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado po. Ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Tandaan mga kanutrisyon, sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Arlene Riario, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng NNC sa Bicol Region na pansamantalang humalili sa ninang ng nutrisyon na si Asik Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Sabay-sabay tayo dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.